Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating online service, na panggabing online service natin. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa isang klase po ng panalangin. At ito pa ay regarding sa adoration. Ang adoration po ay isang klase ng prayer to which we give honor to our Lord. Ito ay ginawa ni David. Makikita po natin dito sa Awit 27. No, paano ginawa ito ni David? Letter A, pero bago tayo pumalaot, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Sa gabing ito, muli, ipapakita mo na naman sa amin kung ano ba ibig sabihin ng adoration. Ito ay isang form ng panalangin to which ginamit po ito ni David. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin ng maliwanag, maintindihan namin ng maliwanag, kung paano ba ginawa ni David na sa pamamagitan po ng pag-awit, pagbigay po ng praises, ng adoration, pinakita po na isa itong klase ng pananalangin, which ibang level po ng pananalangin. Kaya hayaan niyo po sa pamamagitan ng pagbibigay po namin ng adoration sa inyo, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita, maging bukas ang aming isipan sa katotohanan na ito po ay pwede namin gamitin even sa araw-araw namin pamumuhay. Santo Espiritu, ikaw manguna, maggabay sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Unang-una na ginawa po ni Haring David is claiming God is the salvation. Again, it's in a form of adoration. Pagsamba, pagpupuri. Awit 27:1. Sabi rito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba aking katatakutan? Si Yahweh ang mug ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? So base dito sa sinabi po ni David, sinasabi niya na ang kanyang kaligtasan at ang kanyang ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So again, it's a form of pananalangin. Sinasabi mo, inaangkin mo na walang makakatalo. Hindi ka humihingi kay Lord, pero inaangkin natin na si Lord ang pag-asa, na si Lord ang magbibigay ng ilaw para makapaglakbay at magbibigay ng kaligtasan. By the way, at this moment of time, itong sila David ay nasa ano po siya ng labanan. Pero again, sabi niya, si Lord, si Yahweh, ang ilaw ko at kaligtasan, wala akong katatakutan. No? Siya ang aking moog, ang aking buhay, sino pa ba ang kasisindakan? Which nangyari din po ito. No, kay Moses, isang klase rin ng adoration, claiming na ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Exodus 15:1-2. Ito ang inawit ni Moses at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdudulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Again, dito kiniklaim ni Moses naman na yung kanyang kaligtasan, kaya sila nagkaroon ng kaligtasan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya naman aawitan niya, no? Kasi kinamtam nila yung dakilang tagumpay. Nagkaroon doon sila ng tagumpay. Di ba ganito naman talaga? Para makagawa ka ng isang kanta, sabi nga, is inspired ka. Kaya lang ang tanong, saan ka inspired? Kaya may iba-ibang klase ng kanta. No, mayroon pag-inspired ka dahil mahal mo isang tao, nakakagawa ka ng isang kanta na kakaibang klase na patungkol sa kanya. Kaya kung saan ka inspired, nandun din. Makakagawa ka, mapupuri mo kung sino yung naging daan para makamtam mo yung tagumpay na sinasabi. No? Kaya nga sabi niya, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang sa akin nagdudulot ng kaligtasan, siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Alam niyo po, pag alam natin na ang kaligtasan natin kay Lord, tumatapang tayo. Lumalakas ang loob natin. Alam natin kasi mayroong tagumpay. Pansinin po ninyo dito si Moses, hindi siya humihiling. Pansinin po natin si David, hindi humihiling. Pero kiniklaim nila na ang kaligtasan binigay ng Lord. It's a form na sinasabi mo, maraming salamat po Lord dahil may ginawa ka pong mabuti sa buhay ko. Sa totoo lang, di ba? Sa ating buhay,
Kapag mayroong tao, o tatay mo o nanay mo, na pinasalamatan mo dahil parang ganito, nakatapos ka ng pag-aaral, nagkaroon ka ng magandang buhay dahil sa magulang mo, hindi ba dapat magpapasalamat ka? Magpapasalamat ka sa kanila. So, wala kang hinihiling, pero, kapag gano'n ang ginawa natin kay Lord, o maski sa magulang natin, hindi po pwede na hindi tayo tulungan o pagpatuloy yung tinatawag nating pagbibigay sa atin ng katiyakan, kagaya sa ating Panginoon, pagka palagi natin pinupuri, pinapasalamatan siya sa ginawa niya sa atin na pagliligtas, hindi po pwedeng hindi tayo iligtas ng Panginoon tuloy-tuloy. Tumatapang tayo. No, hindi tayo kagaya ng ibang tao na nanghihiram ng tapang sa alak, sa droga. Pero ang mananampalataya, binibigyan ni Lord ng tapang sa hamon ng buhay. Yun po ang katotohanan. Kapag nakilord ka, lumalakas ang iyong loob, tumatapang ka. Hindi ka nababahala ano maaaring maging kinabukasan. Bakit? Kasi gagawin mo lang, magpapatuloy ka lang na magpapasalamat kay Lord at magugulat tayo sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin. Pangalawa, letter B, claiming God will give victory. Again, it's a form of adoration, pero kiniklaim na ang tagumpay ay tanging si Lord lang ang nagbibigay. Awit 27:2-3. Kung buhay ko'y pagtatangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara, kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sasalakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Again, kagaya nung binasa ko, sinabi ko po kanina, maraming mga tao nanghihiram ng tapang sa alak, sa droga, pero ang mananampalataya, binibigyan ng Lord ng tapang sa hamon ng buhay. Sa lahat ng darating sa atin, alam natin na mananalo, magtatagumpay tayo. Bakit? Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos eh. No? Bibigyan tayo ng tagumpay ng Lord. No? Kahit, sabi nga rito, kahit gaano karami ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanya matatakot. Naalala ko tuloy ito. No? Doon sa labanan nung kay Nehemiah, kay Elias. Kahit na ang daming kalaban nila, hindi sila natataranta. No? Hindi natataranta. Bakit? Kay Elijah pala, napapaligiran siya, pero hindi siya natatakot. Bakit? Kasama niya si Lord eh. Ganito rin po yung sinasabi. Di ba? Kahit sa eskwelahan, kahit maraming hindi ba siya naniniwala sa pinaniniwalaan natin, hindi ka natatakot. Bakit? Alam mo, kasama mo si Lord eh. Alam mo, magtatagumpay ka kahit na sa tingin mo parang underdog ka, nagkakaunti kayo. Di ba? Maski sa trabaho. Dahil ikaw ay tapat na nagtatrabaho, maraming mga tao na iniisip, sip-sip ka lang, kung ano pa man. Pero again, nagtatangka sila ng hindi maganda sa'yo, pero still, hindi tayo natatakot. Bakit? Kasi we are claiming God will give victory. Ang Diyos nila Moises noon, ang Diyos nila David noon, Diyos din natin ngayon. Kung paano nagtatagumpay sila sa pamamagitan ng pag-awit, nagkakaroon po sila ng kagalakan, kasiyahan. Naalala ko rin. Di ba? Ano bang ginawa ng mga Israelites nung para bumagsak yung wall ng Jericho? Nananalangin ba sila? Wala. Nagpe-pray ba sila ng tulungan wala. Ang tinuro sinabi lang sa kanila ng Lord, umikot lang sila. Umikot lang. At magpuri. So ano nangyari? Nung ikapitong araw, 7 beses sila umikot. Ano nangyari? Great wall, 2 wall, makakapal, hindi pwedeng ibagsak. Pero dahil sa isang sa pamamagitan ng kanilang pagkanta, it's a form of adoration, pananalangin, bumagsak yung wall. At natalo nila yung mga tao doon sa Jericho na maraming takot na takot, pero ang Israelites, hindi sila natakot, claiming God will give victory. It's a form of adoration. Nag-aawitan lang. Pangatlo, na makikita natin, letter C, claiming God will give abundant life. Abundant life. Lahat tayo gusto natin abundant life. Tama ba? Lahat tayo gusto natin yan. Sabi rito sa Awit 27:4-6, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking inihiling.
Iisa lamang talaga ang aking hahangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan. Habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Again, abundant life, si David, hindi humihingi ng kung ano paman, kundi sabi niya, gusto ko lang manatili sa templo mo, tumira sa templo mo habang buhay, upang lalo ko mapagmasdan ang iyong kagandahan. Sana lahat, sana lahat tayo ganun, nasa isip natin, pumunta doon sa templo, hindi dahil sa mayroong kang mapapala, kundi gusto mo lang makita, masaksihan, yung kagandahan ng ating Panginoon. Of course, ang kagandahan ng Diyos na makikita sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. No? At sa pamamagitan nito, nakikita natin yung ganda ng buhay sa pagsunod natin sa Panginoon. Di ba ganito lang kasimple? Kapag maganda ang buhay mo at alam mo kung sino yung pinanggagalingan, bakit gumanda ang buhay mo, hindi ba dapat i-adore mo siya? Pasasalamatan mo siya, papupurihan mo siya? It's a form of adoration. Adoration. Kung sa tao nagagawa natin yan, pinipraise natin yung tao dahil tumulong, ginabayan tayo, sinamahan tayo, at sinuportahan tayo sa lahat ng ginawa natin, at nagtagumpay tayo, mas lalo dapat papurihan natin ang Diyos. Kasi sa Kanya lang naman, ginamit yung tao nyo, kung sino mang tao, pero again, ang total na dapat adoration, ibigay natin, purihin natin ang ating Panginoon. Kasi siya lamang ang totoong nagpapala. Yung mga taong nasa paligid natin, ginamit lang ng Lord para maibigay, maipasa sa atin itong tinatawag na pagpapala. Kapatid, ang sarap maging daluyan ng pagpapala. Ang adoration, pagbibigay puri sa Diyos, ay isang uri ng panalangin. Sinasabi natin na si Lord ang ating kaligtasan. Sinasabi natin na tanging siya lamang ang ating tagumpay. Sinasabi natin na tanging si Lord ang nagpapaganda ng buhay, which is ito ang katotohanan. Kaya sinabi niya sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Alam niyo po, dapat angkinin natin ito sa ating panalangin, sa ating pagpupuri kay Lord. Angkinin natin na tayo ay mahal na mahal na mahal ng isang mabuting Diyos. Kaya sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. No, ito pa lang, dapat kinikilim natin na mahal tayo ng Lord. Kasama po tayo sa sinasabi dito sa katauhan. I-claim natin ito. Ano pa? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tingnan niyo po. Di ba dapat magpasalamat tayo na binigyan tayo ng grace, ng biyaya ng Panginoon upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung saang yugto ka ng buhay mo. Kung nasa saan ka na ngayon ng iyong pananalig o tinatawag na pananampalataya. Pero, base dito sa pinag-aralan natin, si Haring David, hindi siya halos humingi kay Lord. Inadore lang niya. Pinuri lang niya si Diyos. No? Claim lang niya yung mga kabutihan ng Diyos. At dumating ang mga biyaya sa kanya. Dumating yung kaligtasan. Dumating yung tagumpay. Dumating yung tinatawag na abundant life. Gusto mo ba ito, kapatid? Gusto mo ba ito? Itong magkaroon ka ng tinatawag na abundant life? Ang abundant life ay hindi mo makukuha sa pamamagitan lamang na pagpunta mo simbahan. Ang tinatawag na abundant life ay nangyayari kung ikiklaim natin ang ating kaligtasan ay nasa Panginoon. Kung ikiklaim natin ang ating victory ay nasa Panginoon. Kung ikiklaim natin ang nagbibigay ng abundant life, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito,
Ako'y mananalangin. Kung ikaw sa mga panahong ito, parang hindi ko nararanasan yung tinatawag na abundant life na sinasabi ng salita ng Diyos. Kapatid, baka hindi ka pa nagkiklaim. Hindi mo natanggap talagang tagumpay kung hindi ka nagkiklaim na si Lord ang nagbibigay. Hindi mo talaga mararanasan ang pagliligtas ng Lord kung hindi mo kiniklaim. At hindi mo rin maiintindihan ang ibig sabihin ng abundant life kung hindi mo tinatanggap ang ating Panginoon. Kaya sa mga oras ito, ako'y mananalangin ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi gano'n lang naman Gusto ng ating Panginoon ibigay natin ang ating buhay sa Kanya at sumampalataya sa Kanya at bibigyan niya tayo ng pag-asa. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ako'y mananalangin ng pagbibigay ng buhay, pagtanggap sa ating Panginoon. Anyayahan kita na sumunod sa panalangin ito. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Gawin mo ito na nanggagaling ng taos puso na may buong kaisipan. Kasi gusto ng Lord pag sumusunod tayo, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, at buong pagmamahal. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa akin upang makita ko na dapat palang papurihan kita, dapat pala kitang sambahin, dapat bigyan ko ng glory ang iyong pangalan. Pero hindi mangyayari ito, Panginoon, sa pamamagitan lang ng tinatawag na lip service. Kailangan nanggagaling sa aking puso. Mangyayari lamang ito kung ako po ay sasampalataya at ako'y mananalig sa iyo. Kaya sa mga oras na Panginoon, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa mga pagkakataon na akala ko yung mga bagay nandito sa mundo ay makakatulong sa akin para sa aking kaligtasan. Ang totoong kaligtasan ay nasa inyong mga kamay. Ang pananampalataya ko ay pataasin po ninyo, Panginoon, dahil gusto ko po na sambahin kita, papurihan kita. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa kaligtasan na pinagkakaloob po. Alam ko po na ikaw lamang ang po pwedeng totoong magbigay sa akin ng kaligtasan. Maraming salamat po sa victory na ibibigay mo po sa akin. Isang kaparaan nito pagpapakita, Lord, ng pagmamahal mo po sa akin. At salamat po, Lord, sa katiyakan ng abundant life na ipagkakaloob mo po sa akin. Kapatid, isa sa mga paraan ng Panginoon para bigyan tayo, pakita na talagang meron tayong halaga sa Kanya ay yung pagkakaroon ng kagalingan. Kaya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo ngayon sa ating Panginoon ang iyong physical na karamdaman. Makikinig siya. Sige, sambahin mo siya. I-claim mo na ikaw ay bibigyan niya ng kagalingan. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kagalingan physical. Salamat po. Salamat. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong mga kapatid, mga kamag-anak, kasama sa bahay, kasama sa eskwela, kasama sa trabaho, sa komunidad na ginagalawan. Gusto ng Lord, maayos yan. Sige, sabi mo sa Panginoon, sambay mo si Lord. Sabi mo, Lord, naniniwala po ako na ikaw po ang tutulong sa akin para maayos po yung emotional problem ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Sige, sabi mo, kung sa nanay mo man yan, sa tatay mo man yan, o kung kanino man, hilingin mo sa ating Panginoon, sambahin mo ang ating Panginoon na gusto mo na magkaroon ng maayos na relationship sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuhan. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord, ikaw mag-aayos ito. Tutulungan mo po ako, Lord, na matuto ko magpatawad at tutulungan mo po ako, Lord, na matuto rin magpatawad. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya na rin, spiritually nahihirapan ka, hindi mo talaga totoong mabigyan ng adoration ng ating Panginoon, may mga hadlang, at hindi nakakapasok ang iyong pagsamba kay Lord, kasi may mga hadlang. Sa mga oras ito, palayain tayo ng Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Totoo, Panginoon, inaangkin namin na kami palalayain mo sa lahat ng klase
ng spiritual bondage na ginagawa ng kalaban para kami ay totoong makasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Palayain niyo po kami, Panginoon. Salamat po dahil palalayain mo po kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Idolatry, witchcraft, horoscope, mga bagay na nagiging hadlang para totoong kami makasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil palalayain mo po kami. In Jesus' name. Financially, hindi gusto ng Lord na tayong mahirapan. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang ating great provider. Ang kinin natin. Opo, Panginoon, salamat. Salamat ikaw magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat din, Panginoon, dahil ikaw tutulong sa amin para makahanap po ng trabaho. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw din ang tutulong sa amin upang matuto kami kung paano namin magiging good steward kami doon sa mga resources sa pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil ang bansang Pilipinas ay aangat, ang level ng aming pamumuhay aangat, dahil bibigyan mo po, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, ng banal na takot, ang lahat ng namumuno sa sangay ng aming gobyerno. Lokal man ito o national, ikaw, Panginoon, na magbibigay. Ikaw, Panginoon, na magbibigay. Yes, Lord. Magkakaroon po sila ng banal na takot sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya mong gawin yan, Lord. Wala namang imposible sa iyo. Papalitan mo yung puso, tutulungan mo po na magkaroon po ng banal na takot ang bawat isa. Gayun na rin ang mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magampanan po nila ang tungkulin na ilagay mo sa balikat po nila. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang hihipo, ikaw magbabago ng mindset nila, at pati yung kanilang matigas sa puso, palalambutin po niya. Yes, Lord. Naniniwala po kami na kaya mong gawin yan. Hallelujah. Hallelujah. Gayun na rin, salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kaarawan, ng kanilang anibersaryo, pagsasama. Salamat po, Lord, sa extension ng buhay na binigyan mo sa bawat isa. At salamat, dahil po namin, ginagawa mo lahat ng bagay na ito para ma-enjoy po namin yung aming fellowship, para lalo namin ma-enjoy yung fellowship po namin sa inyo at sa aming mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, salamat po ng marami sa aming mga kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain, mga taga-Abra, mga taga-Pangasinan, mga taga-Marikina, mga taga-Laguna. Salamat po sa mga kapatid na ginagamit mo po para ang iyong mga salita ay makapasok sa mga lugar na ito. Maging sa aking mga kabat 79 na sumusubaybay din sa mga ganitong klase ng gawain. Salamat po, Panginoon, dahil kayong hipo sa puso ng bawat isa. Salamat po ng marami. Ganyan na rin, Panginoon, salamat dahil meron pang bansang Israel na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay na ito na aming na-enjoy sa mga panahon ito. Patuloy, Panginoon, pagpapalain mo po sila dahil pangako mo po yan. Ikiniklaim po namin, kagaya ng sinabi mo po, Lord, sa iyong mga salita, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pinagpapala po namin ang bansang Israel. Kaya na rin, Panginoon, patuloy, maranasan po ng bawat isa ang sinasabi po niyo, pangako po ninyo, na kami hindi mo iwanan at hindi mo pababayaan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin sa gabi ito na ang lahat ng aming hiniling, lahat ng aming dinulog sa iyo, sa pamamagitan ng pagsamba namin, dininig mo na. Kaya ngayon pala, Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang gawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay hiningi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.